wala nang intro-intro. Pindot na agad. Ayan, pag-uusapan po natin, marami pong mga sinasabi to si Manang Aimee lately. Particular po, ito po, sinabi niya po na yung pong budget ng 2026 ay gagamitin, kaya raw po maraming budget, malaki ang budget kaysa sa election year. Alam naman po natin na pag election year, marami pong paayuda. Nagtataka raw si Senator Aimee, wala nang eleksyon, may paayuda pa rin. Gagamitin daw itong mga itong budget sa 2026 para isulong itong impeachment laban kay BP Sara. Iyan. Binabati natin si Eynard Ramos, ang kauna-unahan at kaisa-isang nakapasok. Pag-uusapan din natin, ito po, pumalag po si Tito Soto at saka si Lacson. Alam niyo naman itong dalawan to, panay projection na lang po ang kayang gawin. Pumalag po sila sa sinabi rin po ni Senator Aimee rin na moro-moro lang ang Blue Ribbon Committee hearing. Wala naman po talagang nahihita tayo buhat nung natanggal po si Senator Marcoleta. At iba pa pong mga balita, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin, no? Ay, ganun din kay Henry Solon, na dalawa na sila. Likes lang tayo pagpasok mga kapatid. Huwag po tayong mahihiyang mag-likes. Ayan, pag-usapan na po natin to. Alam nyo, marami po tayong hinala, no? Saan kukunin yung budget? Teka muna, ano muna yung premise? Bakit po? Parang walang kaabog-abog, di ba? Bakit po naman nasabi na impeachment, no? Hula lang po ba tong impeachment? O talagang magaganap? Kalat na po to. Pag sinabi na po, pinag-usapan na po ni Auntie Claire, may nagtanong sa kanya, alam nyo naman yung mga media natin, no? Sabi nga ni Senator Marcoleta, yung mga bayarang media, once na manggaling na sa kanila yan, talagang tuloy-tuloy na yan na may impeachment talaga. Tapos magsasalita na si Redon, magsasalita na yung mga sila Adjong. Yan yun no? Para kunwari may clamor, sila din naman yan. Lahat din naman ng mga anti-Duterte yung mga nagsasalita. Wala naman po talagang clamor. Wala naman po talagang may gusto na impeach si BP Sara, kundi yung mga diehard, yung mga DDH, yung mga diehard Duterte haters. Okay. Pero may paliwanag po dyan Bakit po taon-taon na lang? At saka ito talaga yung 2026 po ang sukatan nila, no? Kung sila po ay may mahihita pa. Pinakamaganda po yung sinabi riyan nitong si Antonio Trillanes, dating senador at talunan. Talunan laging kandidato, tumakbong vice president, talo, tumakbong senador, talo, tumakbong mayor, talo pa rin, no? Ito po, maganda po yung paglalarawan niya. Kaya po itong mga 2026 make or break na sila, no? Talagang tinaningan na nila, ito todo na po nila. Kaya po yung budget na yan sa 2026, ayon po kay Senator Aimee, punong-puno po ng pork. Yun lang nga, nag-disguise sila, no? Dinidisguise nila yung pork barrel. Sabi nga, ang description nga dyan, hindi nga pork barrel ang tawag, giniling. Pero pork pa rin. Okay. Ito po ang pahayag ni Trillanes. Aminadong baka ito na ang kanilang huling pagkakataon. Talagang lahat sa kanila politika no? Kasi hodang may kasalanan ba o wala.
Kasi hodang karapat dapat bang impeach si BP Sara. Tandaan po ninyo ha. First time po na nagaganap na may nagtatangka na impeach po yung Vice President. Yung pong spare tire. Yun po ang gusto nilang palitan. First time po na naglalakbay. Maglalakbay po kayo at gegewang-gewang ang inyong sasakyan. Kumbaga sa sasakyan, na hindi kayo makatakbo ng maayos. Ang papalitan po instead na yung makina o yung driver o lahat ng gulong na palyado, yung spare tire po ang gustong palitan. Okay, bakit po? Ano po ang paliwanag ng mga DDH o Duterte diehard haters? Ayon po sa kanila, eto po, aminado si Trillanes na baka ito na ang kanilang huling pagkakataon. Inamin ni dating Senador Antonio Trillanes na posibleng 2026 na ang huling pagkakataon upang anyay papanagutin ang pamilyang Duterte. Hindi, no? Kala mo talaga. Saan nyo po ba pananagutin? Pananagutin nyo po ba yung pamilyang Duterte sa mahusay nilang pamamalakad? Pananagutin nyo ba yung pamilyang Duterte dahil minahal sila ng mga tao? Tuloy natin. Babala niya, kung mabibigo ito, lalo lamang titibay ang kanilang puwersang pampolitika patungo sa 2028 election. Alam nyo, dito sa mga tinuturan na to ni Trillanes, mapapansin nyo po, hindi po sila naniniwala sa mga una nilang sinasabi. Ang sabi nila, di ba? Yung mga DDH, Duterte diehard haters, mahina na yung Duterte, wala nang suporta yung mga Duterte, no? Sa OFW mahina na mga Duterte, sa yung mga ambassador naniniwala pag yung Duterte nanalo, babagsak ang Pilipinas. Hindi po sila naniniwala sa propaganda nila eh. Kasi kung naniniwala sila, wala po silang pagsisikap na i-down. Halimbawa po tayo, wala naman tayong pagsisikap na banatan pa si Leni. Bakit? Wala na pong bilang si Leni. Di ba? Kung tingin nila yung mga Duterte mahinang puwersa na, bakit araw-araw binabanatan? Kung sa tingin nila mahina na yung Duterte, bakit kinakailangan pa nilang sampahan ng kasong impeachment? Bakit hindi nilang patakbuhin at nang may pagtawanan sila? Hindi po nila pinaniniwalaan yung litanya na yan. Katulad po ng milyong-milyong Pilipino, naniniwala rin sila na napakalakas ng mga Duterte. Naniniwala sila na ang woman to beat pagdating sa 2028 ay walang iba kundi si Vice President Sara Duterte. Thank you very much muna dito kay hindi natin mabasa, kay Arabiano o Arabiana kung sino ka man. Maraming salamat sa 1999 SAR. Yan, Saudi Arabian Real. Okay. Tuloy po natin yung pagbabasa. Sa isang panayam, diretsang sinabi ni Trillanes na make or break ang 2026. Aniya, kapag hindi umusad ang pananagutan ngayon, magiging mas mahirap pang pigilan ang paglakas ng Duterte camp sa mga susunod na taon. Itong 2026 make or break na to, pag hindi mapanagot yung mga Dutertes ngayon 2026, ay palakas na yan sila ng palakas in the lead up to the 2028 election. Maraming salamat Mr. Trillanes sa iyong tumpak sa iyong makatotohanang pagsusuri. Kasi po kinakailangan naming magmula pa sa iyo. Real talk po.
marami na pong mga Duterte supporters na nagsasabi, bakit parang ang hina-hina natin? O yan po ba mahina? Mismo si Trillanes na nagsasabi na pag hindi nila napigilan ang Duterte train ngayon, hindi na nila mapipigilan sa 2028 ang pag-alagwa ng popularidad ni Sara Duterte. Kaya yan po yung tuntungan nila. Bakit totodohan nila ngayon? Biruin nyo, ang pinag-uusapan, impeachment. Hindi po pinag-uusapan kung ano isasampa nila. Palaganapin lang natin na may magsasampa na impeachment. Palaganapin lang natin na may impeachment. Kahit hindi pinag-uusapan, bakit i-impeach? Ano ang kasalanan? Parang, idedemanda namin yan. Bakit nyo idedemanda? Basta idedemanda namin yan. Kasi super lakas eh. Kaya kung kayo po, nadadala. Iba kasi nadadala na eh. Yung iba po kasi nadadala sa mga sinasabi ng kalaban natin. Hindi po sila. Konti lang yung mga yan. Yung nagraling mga dilawan, todo na yun. Buong Pilipinas na yun. Wala naman silang suporta sa Visayas, Mindanao. Kaperanggot lang. Yung lahat na nagrally ng EDSA nila, yun na yun. Samantalang yung mga Duterte supporters, halos buong Mindanao. Karamihan po sa Visayas. Ilang probinsya lang yung hawak dyan ng dilawan. At pati po NCR, nakakarami na po yung mga Duterte supporters. Kaya kung kayo po ay medyo nanghihina pa, si Trillanes po ang magpapalakas ng loob natin, ninyo. Kasi kami, kitang-kita po namin kung gaano kalakas eh. Sa latest nga po, nako, pataas po ng pataas ang negative rating ni BBM. Natataasan na tayo sa negative 15. Ngayon po, negative 29 na sa BBM. Nakakaya. At alam po yan ng lahat. Alam po nila yan lahat. No? Kaya maraming salamat, Senator Amy. Kasi ang nilalabas po ng mga media ngayon, panay papuri dito sa 2026 budget. Panay akala mo, walang dungis yung 2026 budget eh. Yung sinasabi nila sa 2026 budget, ito daw ang pinakamalinis na budget. Paano lilinis yan? Alam po ninyo, hindi po yung budget mismo ang may kasalanan. Ito simpleng tanong . Sino po ba ang mga magnanakaw? Yung budget po ba ang magnanakaw o tao? Sino po yung mga magnanakaw sa budget? Nawala na po ba sila o nariyan pa rin? Hindi nyo po pwedeng sabihin na yung libro na ganyang kakapal, sasabihin nyo malinis. Kahit yung 2025 budget, pwede mo rin tignan na malinis . Kailan po dumudumi? Pag nag-operate na yung mga magnanakaw. Masama po ba magtayo ng flood control project? Kailan po naging masama yung flood control project? Yung salita pong flood control project, ano pong masama dun? Binabaha ang Pilipinas, bahain tayo. Anong masama na magkaroon ka ng flood control project? Kaya nagiging masama kasi ginos ninyo yung proyekto. Kaya naging masama kasi sinab-standard nyo. Nakalagay ba sa 2025 budget na nakalagay ba ron na ang itatayo ay substandard? Ang itatayo ay
Ghost project o wala palang ipapatayo dahil ghost project. O yan pa, may unprogram pa. Paano nyo sasabihin na malinis? Yung mga nagnakaw ng 2025 budget, sila pa rin yung mga nakaupo. May napakulong na ba? Nakatapos na yung Pasko, nakatapos na yung bagong taon, tapos na rin po yung Three Kings. Nazareno na. Wala pa rin napapakulong na malaking isda. Tapos sasabihin ninyo na malinis, hindi po yung libro ang batayan nyo ng kalinisan o hindi. Ang batayan ng kasi po, paano nakalagay ba sa budget na 30% ay mapupunta kay congressman, 30% mapupunta kay senador, 20% mapupunta kay Saldico, 25% mapupunta kay Martin Romualdez. Nakalagay ba yan sa budget? Masasabi nyo lang na malinis yung budget kung walang nag-ooperate ng mga magnanakaw dyan. Yung 2025 budget, inobvious lang nila. Eto, hindi lang obvious. Ko-questionin nga ni Erice sa Supreme Court dahil unprogram eh. Bakit may unprogram? 'Di ba? Okay. So much for that. Ay, ibig sabihin, yung mga lumalabas na seredon na magsasampa ng impeachment, lumabas na tong mga congressman na may niluluto ng impeachment. Imagine ninyo noong panahon na last year, lahat yan nakatanggi na may niluluto silang impeachment. Ngayon po, wala na pong tumatanggi. Nagsasabi sila na may impeachment. Imagine. Hindi po pinag-uusapan kung ano isasampang kaso. Wala pong usapan ng kaso. May usapan na impeachment. Saan ka nakakita na i-impeach ninyo yung isang opisyal nang wala kayong binibintang na kaso? Confidential fund pa rin? Mahiya naman kayo. 1 trillion yung trillion ang pinag-uusapan dyan sa flood control tapos kayo confidential fund pa rin. Ito po, ang safeguard po nila. Sabi po nito ni committee chairman Sherwin Gatchalian, plano po nila na i-activate ang Joint Congressional Oversight Committee. Yan. So meron pong mga senador at mga congressman yung magbabantay na. 'Di ba? Ang sarap pakinggan. Malinis siyang budget kasi meron pang oversight body na maggugwardya. Sino yung maggugwardya? Mga senador at congressman? Teka muna. Sino ba yung mga pinaghinalaang mga mastermind? Sino ba yung mga pinaghinalaang kumita ng malaki dyan? Sino ba yung mga sinasabing pinagdalhan ng mali-maletang pera? Hindi ba't mga senador at congressman? Ibig nyo sabihin, ang parang sinasabi ng mga to, huwag kayong mag-alala, malinis yung 2026 budget. Kasi may magbabantay na. Sino magbabantay? Yung mga pinaghinalaang magnanakaw. kayo, kayo,
Kayo nga malala talaga 'tong mga utak ng mga 'to. Kayo nga pinaghihinalaan naming magnanakaw, eh. Tapos sasabihin niyo, "Huwag kami mag-alala dahil babantayan niyo." Tangina, katarantaduhan. Sino yung mga pangunahing suspect? Bukod sa siyempre kakutsaban niyo yung 'di ba kakutsaban ninyo yung DPWH tsaka yang, mga kontraktor. Sino yung pangunahing suspect? Kakuntsaba lang yang mga yan, eh. Senador at congressman. Tapos sasabihin niyo, "O taong bayan, huwag kayong mag-alala." Bakit hindi kami mag-aalala? Eh, kasi babantayan namin. Dun kami nag-alala. Alam niyo po, sangkatutak na po ang batas, sangkatutak na yung safeguard na ginawa, no? Para maging malinis po yung mga budget, para maiwasan po yung mga magnanakaw, no? Wala pong safeguard yan, eh. Ang safeguard po, paparinig ko lang po sa inyo. Ito po kung paano po magse-safeguard ng paano po maiiwasan ng pagnanakaw. Kasama dapat to kanina, eh, na nawala na po yung ating ano. Okay. Ito po yung panahon ni Tatay Digong. Ito po yung nagaganap. Nung panahon po ni Tatay Digong, pakinggan nyo lang. Natin pala, pakinggan natin. Pakinig din ako. Saglit lang, kakabit ko lang tong ating kasi ang problema natin, anong safeguard dapat para hindi manakaw yung pondo? Ito po ang magandang halimbawa. Walang insertions. Sabi niya, bago pa lang namin matapos ang budget, kung merong mga requests, no, yung mga probinsya, sinasabihan na kami para masama na sa programa. Kaya makikita niyo wala. Nagkaroon ng attempt, I think, noong 2019. No? Sinubukan nila magkaroon ng insertions. Pero, vinito ni Pangulo. Yun yung hinahanap nating decisive na action. Walang yan po ang katotohanan, no? Panahon ni Tatay Digong, walang insertion. Panahon ni Tatay Digong, wala rin po mga oversight committee. Pero bakit hindi po nakapagnakaw? May nagtangka po na mag-insert, binito ni Tatay Digong. Ang kinakailangan po, ang guarantee po para hindi manakawan ng budget, decisive leadership. Babantayan ng Pangulo. Ibibito niya kung may makita siyang insertion. Decisive leadership ang makakapigil sa mga magnanakaw. Decisive ba yung leader natin? Baka decisive na magnakaw. Baka decisive na magnakaw. Tuwan-tuwa po sila, pinagmamalaki po nila, na-freeze yung asset. Na-freeze yung bank account ni Garjola. Garjola ba? Ni Congressman Garjola. Grabe, no? Alam nyo, isang congressman, no? Isang congressman lang po yun ng contractor. Yan siya yata yung pinakamalaki na, eh. Nung nawala na si Saldico, nag-resign na bilang congressman, siya na yung pinakamalaking contractor. Biruin nyo yung pumasok palang pera sa mga bank account niya. Kalahating trilyon. Hindi na po bilyon, ha. Nakakalula na po, kalahating trilyon na. Almost half trillion.
Ilan lang po yung budget natin? Magkano lang yung budget natin? Ha? Isang congressman ang pumasok at pinakamalaki na pumasok sa kanyang budget, 60% nung panahon na ni BBM. Ilang taon pa lang si BBM. 60% nung kalahating trilyon na yun. So, ibig sabihin, mahigit 1/4 trilyon. O palagay mo ng mahigit kalahati. Mga 300 billion. Grabe, no? Nakaabot po kayo. Hindi, alam mo, Jason Kapispisan, tama yan eh. Kaya lang, advance po sila eh. Ipinapanukala pa lang yung cash transaction na yan. O wala nang cash transaction. Cheque na o bank transfer na. Kaya na nilang lusutan yan. Kahit ako ngayon, makakaisip ako ng paraan eh, para malusutan ko yan eh. Di ba? Di ba? Para saan yung bank transaction? Para matrace yung pera, di ba? Malulusutan po nila yan. Kasi ang bilis lang din po niyan. Di ilagay nila sa ibang pangalan. Basta madali lang po lusutan yan. Si Robin Padilla nga, di ba? Kita niyo po. Si Robin na rin po nagsabi. Di ba panukala ni Senator Robin? Kaya tama eh, practical din eh. Sabi ni Senator Robin, actually yan yung sinabi natin dito eh. De-demonetize natin yung 1,000 bills. Gaano kayo kasigurado na nakaimbak pa rin yung mga maleta na yan? Di ba? Na-realize din ni Senator Robin, wala na ring silbi yung aking panukala na demonetize kasi baka naibili na nila ng ang dali lang po ibili ng mga ginto, ang dali lang pong ipasok yan sa crypto. Marami pong paraan para malabhan yung maruming pera. Kaya, 'di ba? Ang mga terador, mas matalino pa sa atin kung paano magnakaw yan eh. Tandaan po ninyo, yung mga gumagawa ng batas, sila din. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Nakikita po ng mga dilawan na yung pagnanakaw nagaganap kasi magkakamag-anak yung mga politiko. So, nanawagan sila na anti-dynasty bill, di ba? Tanong nyo kung sino yung nagpasa ng anti-dynasty bill. Si Sandro Marcos. Pero, umaangal naman ngayon yung mga dilawan. Hindi naman totoong anti-dynasty bill yan. Anti-dynasty bill pala gusto nyo eh. Kaya po nilang gawa ng paraan na yung mga batas, ginagawa pa lang, nalusutan na nila. Dahil sila din yan. Sila yung magnanakaw, sila yung gagawa ng batas, sila yung magbabantay sa mga nanakawin. Yung mga magnanakaw ang magbabantay sa mga nanakawin. Yung mga magnanakaw ang gagawa ng batas para protektahan yung mamamayan sa mga magnanakaw. Di alam na nila kung paano lulusutan. Sila gumawa nun eh. Loopholes po yan. Meron pong mga loopholes sila. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng isang magandang halimbawa. Bawal magbigay ng yung contractor. Bawal siya magbigay ng donasyon sa mga politiko. 'Di ba ang ganda? Oo nga no. Yung contractor na may kontrata sa pamahalaan, bawal kang magbigay ng regalo. Bawal kang magbigay ng mga campaign contribution. O bakit yung contractor na nagbigay ng campaign contribution kay Chis Escudero, legal daw yun?
Sino bang gumawa ng batas na yan? Di ba sila din? Alam na nila kung paano lulusutan yan. Ang palusot pala nun, pag yung kinontribute mo galing dun sa contract, yung perang kinontribute mo, nakapangalan o galing yung pera sa construction company. Pero kung ikaw sa'yo galing, personal mo, lusot ka na. Sino sa tingin nyo naglagay nun? Yung gumawa ng batas. Sino ba yung mga gumagawa ng batas? Senador at congressman. Sino yung nireklamo na may nagbigay sa kanya ng milyon-milyon donasyon yung kontraktor? Senador. Di ba? Pinagmamalaki nila na nakakagawa sila ng batas para maiwasan yung mga kontraktor magkaroon ng ng advantage, di ba? Kasi pucha, Senate President, future senator, magbibigay ka ng donasyon, di ang laki na ng advantage mo nun bilang kontraktor. Bawal yun. Pero may lusot. Pag personal mong pera, hindi galing sa construction company, pwede. Anong klaseng batas yun? Yun po, ganun po ang batas na ginagawa nila. Ginagawa pa lang nila, may butas na. Kaya akala nyo yung bank transfer na yan? Magagawan din nila ng paraan yan, yung hindi pwedeng cash basis. O, diba, dati sa bangko lahat, nagbata sila AMLAC. Pwedeng i-freeze yung mga pera mo sa bangko. Halimbawa to si Garjola. Naka-freeze ngayon yung kanyang bank account. Bakit? Nasa bangko ba lahat ng asset niya? Yung sinasabi bang kalahating trilyon, nasa bangko niya pa yun? Wala na. Ang sabi doon, transaction. Pumapasok, wini-withdraw, pumapasok, wini-withdraw. Pagkapasok, withdraw agad. Dinadala niya na kung saan. Kung saang maleta na nakalagay yan. Or, kung saang ginto, alahas, crypto, mamahaling painting. Okay. Dito na po tayo sa pag-angal po nila Lacson. O kaya ito po, yung sinasabi nila na oversight committee, wala rin pong silbi yan. Hindi. Hindi rin po. Ang pinakamaganda po na garantiya, political decisiveness ng leader. Kung ang leader ayaw sa magnanakaw at meron siyang political will para pigilan yung pagnanakaw, kaya. Pero kung ang leader ay hindi naman sa salita lang tumututol sa pagnanakaw, alam po ng mga tauhan niya na pwedeng magnakaw. Di ba? Salita lang yan eh. Wala naman napapakulong. Oh. Kay Tatay Digong, ipapakain sa'yo eh. Yung ninakaw mong mga maliit na pera eh. Paano pa yung malaking pera? Okay. Dito po, yung sinasabi naman po ni Amy Marcos. Ito yung claim ni Amy Marcos. Sabi niya, nawala na raw yung tiwala niya sa Blue Ribbon Committee buhat nung si Lacson ay nag-took over ng chairmanship mula kay Senator Rodante Marcoleta. Yan. Sabi pa ni Moro-moro na lang, no? Ito po yung mga sinabi ni Marcos. Ni Amy Marcos. Marcos said she lost faith in the investigation after only senators were targeted while Romualdez was allegedly spared.
Alam nyo si Tito Soto, tuta talaga eh, no? Tuta nila Martin Biruin mo, pumayag ka, Senate President ka. Lahat nagsasabi, lahat ng mayayaman, lahat contractor nga eh. 'Di ba? Congressman na contractor. Tapos pag pag panahon na nakasuhan, wala halos mademandang congressman, yung mga malalaking congressman, wala halos kaso. Si Martin walang kaso. Yan si Garjola. Prinis lang yung asset pero may kaso ba? Mabibilanggo ba? Tapos ang daming senador yung kakasuhan. Wala namang problema ako ron. Si Aimee may problema kasi senador siya eh. Ako wala akong problema dun. Kasuhan niyo yung mga senador pero dapat mas marami makasuhan ng mga congressman. Dahil direkta yung congressman eh, di ba? Napaka-unfair nga naman nun. Oh. Kasi alam niyo naman to si Aimee, galit na galit siya sa pinsan niya. Alam niya kasi yung pinsan niya, yung isa sa mga utak niya eh. Hanggang ngayon nga, yung kapatid niya, feeling niya, biktima pa. Nakakalungkot, sabi ni Aimee. Bakit Senado ang pinunteriya? Alam naman natin si Bonjing ang pinagmulan. Si Bonjing po yung kanyang pinsan. Bakit nalihis ng ganito? Nag-give up na ako dito sa flood control investigation mula nang tinanggal si Senator Marcoleta. Mababang kontratista ang pinag-uuna pero mga big time ayaw banggitin. Surrender na ako. Wala na mangyayari dito. Moro-moro lang ito. Ayan po ang pahayag ni Senator Aimee Marcos. Mga kapatid, saglit na saglit lang. Mahirap nang pigilan tong CR na CR lang po ko. Wiwiwi lang. Mga 1 minutes lang, 1 minutes. Mahirap talaga. Mahirap talaga pag medyo nagkakaedad na. Ang hirap na wala nang pamigil. Yan po ang problema ko pag atin ako na rally. Kasi putya, wala ka nang pamigil. Masi-CR ka. Kadalasan pag may mga portalit, nako, talagang ang hahaba ng pila. Lalo na po nung nag-rally yung mga sumama ka sa Luneta, yung rally ng mga iglesia. Ang hirap po ng CR. Wala ka mapagsiaran. Milyon ba naman? Okay, nasa na tayo? Ayan po. Mariing tinutulan po yan ng dalawang tropa pips. Sabi po ni Soto at saka ni Lacson, unfair, baseless. Ayan. Yung pahayag ni Senator Aimee Marcos na moro-moro na lang. Alam nyo, tinitignan ko to si Soto at saka si Lacson. Ang laki rin po ng itinanda ngayon, no? Netong Congress na to. Parang biglang nagsitandaan din eh. Thank you very much kay Sara Ambali.
Ayan, na nagbigay sa atin ng 3 euros. Maraming salamat, Sara Ambali. No? Hindi nyo ba napuna? Nagsitanda bigla sila Tito Soto tsaka si Lacson, no? Okay, anyways, balik tayo rito. Sabi po ni Tito Soto, eto ang sabi ni Tito Soto. Soto dismissed Marcos' claim that Senate leadership was blocking the committee from naming higher-ups, including her own cousin, former Speaker Martin Romualdez. Imposible. Walang nagbabawal ng kahit ano sa kahit sino. Baka magalit si Senator Lacson sa bintang na yan. Imbento. Alam nyo, tama na yung mga palabas, Senator Soto. Ano ngayon kung magalit si Lacson? Baka magalit. Kala mo, ano yun, no? Parang mga bata kausap eh. Imposible, wala naman nagbabawal. Wala nga nagbabawal, wala na. Wala nagbabawal. Tignan nyo nga Eto, katotohanan na to Kailan pa kayo huling nag-imbestiga? Pagkakaalam ko yung kay Gutesa pa huli. Diyan sa flood control. Mali pa nga si Senator Amy. Ito naman si Lacson, kay Lacson muna. Okay. Sabi naman ni Lacson, out of respect for all the senators of the 20th Congress and the hardworking staff of the Blue Ribbon Committee, I choose not to dignify Senator Marcos' unfair, untruthful, and baseless accusation. Baseless pa ba yan? Yung sinasabi ni Aimee Marcos, totoo naman yan May natukoy ba kayong mastermind? Sige nga. Ito na lang. May committee report na ba kayo? Na nagsasabi, ito yung mastermind? Ang katotohanan, BIR na yung huli ninyo. Tinapos nyo na investigasyon sa flood control. Wala pa nga kayo natutukoy na mastermind. May natukoy na ba kayo? Isang tanong, isang sagot. Parang mga bata ang turing mo sa, baka magalit niyan si Senator Lacson. Ano naman kung magalit? Talaga namang tinigil nyo na imbestiga. Kulang pa nga yung sinasabi ni Senator Amy. Sabi niya nga, moro-moro lang yung investigasyon Kami nga ang akusasyon namin sa inyo. Bakit ninyo tinigil ang investigasyon? Tumigil kayo sa pag-imbestiga Bakit? Yan yung hindi nyo kayang sagutin Bakit kayo tumigil sa pag-imbestiga? Kasi kahit na kayo na may control, lumabas pa rin yung Gutesa. Tignan po ninyo. Lumabas si Gutesa. Dapat yun may follow-up. Hindi. Ang gusto nyong imbestigahan, yung peking notaryo ko kita nyo nga. Napatunayan nyo ba na may peking notaryo? May binulgar na matindi yung Gutesa, hindi nyo finalo up. Ang gusto nyong ipurso yung notaryo. In the first place, pwede nga ang tagal ko nang nanonood sa Senado, hindi naman lahat ng mga iniimbestigahan diyan ay may notaryo. Ang purpose lang ng notaryo ni Gutesa dahil hindi siya kilala ni Marcoleta. Ayaw ni Marcoleta na pagdating ng Senate hearing, iba-iba yung sabihin. Wala siyang panghawakan. Di ba? Pinakilala lang si Gutesa ni Mike Defensor. Dahil magkaibigan sila ni Mike Defensor. Kinakailangan ni Marcoleta na may pinanghawakan siya na affidavit para masabi lang na yung sasabihin niya sa Senado at saka yung affidavit niya, iisa lang.
assurance yun ni Marcoleta, hindi biglang ginawa ng issue. Samantalang ang mga senador, ang mga Senate hearing, pinanunumpa lang. Gaano ka-importante yan? Mas importante yung tinatanong ka ng mga senador kung tama ba yung sinasabi nyo. Pinalo up nyo ba? Sabi ni Gutesa, marami siyang kasama. Sasabihin nyo, wala namang ibang, wala naman daw corroborate dun sa sinabi ni Gutesa. Paano may magko-corroborate? Hindi nyo naman inimbitahan. Samantalang may power kayo for contempt. Imbitahin ninyo yung sinasabing mga kasama ni Gutesa. O di napahiya kayo nung sinabi ni Saldico na totoo yung sinasabi ni Gutesa. Teka pala, bakit tahimik na rin si Saldico? huli naming nabalitaan kay Saldico, inaakusahan sila na binablockmail si President. Baka na-blackmail. Baka nagka-blackmail lang kayo. Wala kaming na-blackmail na pala. Intay tayo ng susunod na kabanata ni yung pala meron na kasyunduan. Yung pala may kasyunduan na. Yari tayo dyan. Eto po, maganda sanang to eh. Teka, meron kasi rito Vince Dizon versus Vince Dizon. Mas maganda siguro ipakita sa inyo. Teka lang, iano ko lang. Para makita nyo. Pangit kasi yung boses lang eh. Baka walang pagkakaiba kasi. Wala, hindi scene. Pa-bonus ko lang. Para bago tayo magtanungan portion. Pakinggan nyo po kung gaano kahusay itong Vince Dizon na to. Dito, role ko dito, nung sinabihan ako ng Pangulo na tulungan siya sa DPWH. Hindi naman niya sinabi sa akin na depensahan ko yung DPWH at yung mga... A few moments later. Ang inutos po ng Pangulo sa akin, depensahan ang DPWH. Ang inutos po ng Pangulo sa akin, depensahan ang DPWH. Role ko dito, nung sinabihan ako ng Pangulo na tulungan siya sa DPWH. Hindi naman niya sinabi sa akin na depensahan ko yung DPWH at yung mga... A few moments later. Ang inutos po ng Pangulo sa akin, depensahan ang DPWH. Ang inutos po ng Pangulo sa akin, depensahan ang DPWH. Role ko dito, nung sinabihan ako ng Pangulo na... Oh, di ba? Ang gulo. Ang gulo nyo, no? Ang gulo ng Pangulo nyo.
Kayo Vince Dizon tsaka yung Pangulo mo ang gulo. Eh, sunod ka lang ng sunod. Kaya pati kami, nilito mo. Nasaan ka na nga pala, Vince Dizon? Bakit hanggang ngayon? Ito lang ang problema natin sa'yo, no? Vince Dizon. Ang problema namin sa'yo, bakit hindi mo pa rin nilalabas yung Cabral Files? Ngayon, bistado na kayo. Ang laman pala ng Cabral Files na yan, kung sino yung mga proponent, kung sino yung mga nag-request. Alam nyo, makikita po yan eh. Kung ang congressman nag-request ng mga pagawain, okay lang yung congressman, hindi obvious. Pag yung request niya ng pagawain sa DPWH, galing mismo sa, para sa kanyang anong tawag doon? Distrito. Pero ang congressman nag-request para sa ibang distrito, po siya. Di ba? Gusto magkakwarta niya. Isa pa. Sabi ni Libiste, meron daw 5 SEC at USEC na mga nagre-request din. Ano ba pakialam nyo sa DPWH? Hindi naman kayo, sekretary naman kayo ng ibang departamento. Bakit kayo nagre-request ng pagawain mula sa DPWH? Kaya yan yung mga laman yan. Pwedeng makasuhan yan. Pero ayaw pa rin hanggang sa kasalukuyan. Kasi sino na nga yung nagsabi na meron na FL ba nakalagay? Meron pang ES, meron pang SAF. Cabral hindi Cabral Files ang tawag doon eh. DPWH leaks ba? Yan po. Kaya ang problema nyo sa DPWH, lalo ka na Vince Dizon, nagpakita na ba? Nagpakita na ba si Vince Dizon? Ang problema namin sa'yo, kailan mo ilalabas yung Cabral Files na yan? Yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayong magtanong, magbigay ng reaksyon at tigit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Yan. Tanungan portion na po tayo. At dahil tanungan na, good morning Boss Buds, pa-duty na sa trabaho, done sa likes, watching from SJDM Bulacan here, Batan Litex. Vince may amnesia Dizon, Drogon. Jason Kapispisan. Perly Lucero, watch ko na lang replay. Kuracha muna Boss Buds. Yan. Nasa wishlist ba kaya ni Karas si Soto at Lacson? The Ghost 1979. Boss, pressure ang DOTR sa OP